Hello, Aries. Yan. Sisilipin na natin yung 2024 mo. So, ito ay general reading para sa inyo, Aries. Yan. So, nakikita ninyo dito, andito lahat yung 12 months na sisilipin natin. So, this is pahapyaw na silip lamang, guys, kasi kung ito ay gagawin kong very elaborate, abutin tayo ng 10 taon dito. No, gawa lang tayo ng forecast, kumbaga. O, ayan, itong reading na to, inilagay ko to as a personal reading. Limited time only, kaya kung gusto ninyong mag-book, pwede pa kayong humabol until December 15 na lang yung booking para dyan. No, syempre, holiday season na eh. Syempre, magbabakasyon din naman ang lola ninyo. Hindi naman tayo magbabasa forever. O, diba? Panahon din naman sa ating pamilya. So, Aries, kung bago ka at hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, syempre, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin yung ating Facebook, Instagram, and TikTok. Doon po kayo mag-i-inquire sa aking FB page. O, para po na mapansin natin yung mga inquiries ninyo, or kung magpapabook kayo, mag-send lamang po kayo ng private message doon. Hindi po ako pumapansin ng mga pa-comment-comment lang, okay? Diretso po, private message kung magbubook. Yan, tsaka yung mga nag-aabang naman ng mga free reading, ginagawa ko po yan during live streams. Usually Facebook, YouTube. Di pa po kasi ako nakapag-live sa Instagram and TikTok. Pero sa TikTok pala nakapag-live na ako doon. Pero mas madalas ako nagbibigay ng free reading sa live streams ko sa Facebook. Yan. Yung link at details, hanapin nyo na lang, ilalagay ko sa description. Tignan na natin. So, start tayo, Aries, ng January. Ay, wait lang. Bigay ko muna yung ninyo. Lucky day, lucky numbers ninyo for 2024. So, yan, Aries. Ang lucky day mo ay, Tuesday. Lucky numbers mo, 42, 47, 49, 39, 36, at saka 8. Yan. Tignan na natin. Ano bang meron? General reading ito, guys, ha? 2024, January. Ano bang meron sa January mo? Whale. Madalas ka mag-overthink yata sa January, Aries, kasi ayan, meron kang whale, oh. Pwedeng nag-worry ka. Pero sabi kasi dito, great worry over nothing. Pwedeng lang, overthinking lang ito, no? Kaya ako sinabing overthinking kasi pwedeng yung mga pinag-aalala mo na i-exage mo lang. Financial gain. Wow, meron kang financial gain. Bandang January yan. Ayan, no? Financial gain usually coming from something you did in the past. So, ito ay something na pinagpaguran mo ngayong 2023 and then magigain mo siya ng bandang January, Aries. Hindi ko alam paano ko pagkakasyahin sa screen ko. Yan. Pero nakikita nyo naman na yan, no? January. Peace and harmony. Yan. Magkakaroon ka rin ng ng katahimikan etong January kung medyo magulo yung etong naging taon mo ngayong 2023. At least January ay magiging maaliwalas, no? Magkakaroon ka ng peace and quiet. Oh, importante yun. Iayos ko lang, guys, kasi siksikan na sila dahil 12 months ito. Tatry kong pagkasyahin.
Move naman tayo sa February. Ano bang meron sa February mo? May temptation bandang February, Aries. Yung mga tipong mabubudol ka. Magiging marupok ka na naman, matutukso. Ayan. Tukso, layuan mo ako. Yun yung February mo. Meron ka rin a period of ill health and depression. Pwede kasi nga yung mga ino-overthink mo, lumalala Aries hanggang February mo. Pwede kang magkasakit. Or yung mga pwedeng depression. Dahil dun sa mga ipinag-aalala mo yan. Meron something about your career, Aries. So, sana improvement ito. When it comes to your career, no? Bandang February yan, tandaan nyo na lang. So, lipat na tayo March. Long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yan. Mukhang may pinagdadaanan ka nga talaga kasi nakikita na dito. Sa January mo pa lang, may mga ino-overthink ka na. February naman, may depression. Pwede ka pang magkasakit. Pagdating ng March mo, yan nga, meron ka pa rin pagdadaanan dito. Okay, pero mas magiging ka na dito mas magiging wise ka na pagdating ng March, Aries. Yun ang maganda dun. Wow, may happiness din paparating sa iyo sa March. Diamond, yan. Either makaka-receive ka ng precious gift o ikaw yung magbibigay. May matatanggap ka, napaka-precious. Material man ito o hindi, Aries, itong March may marireceive ka, At pagdating naman ng April, ayan na, simula na ng swerte mo. So, mga bandang April, saswertihin ka na kahit papano. O, diba? Kung may mga pinagdadaanan ka from January up to March, at least mga bandang April, andito na yung great fortune paparating sa iyo, Aries. Wow! Andito rin yung magiging successful ka sa kung ano yung gagawin mo or yung successful na mga outcome ng sitwasyon. Bandang yan, April, so tatandaan ninyo yung mga nilalagay natin, And kung mag-resonate ito, magkatotoo sa inyo, balikan nyo ko, ha? PM nyo ako sa FB page or mag-comment kayo dito. Happiness talaga, By March, although may pinagdadaanan ka, parang nagsisimula na yung maganda rito kasi may happiness ng paparating. Tapos, may precious gift ka nga marireceive, whether material o hindi. Pero by April, masasabi ko, napakaganda, napakaswerte ninyo by April kasi andito yung victory, success, great fortune, tapos may happiness pa. So, napaka-powerful ng cards mo by April. Lipat naman na tayo ng May. Dito sa May, medyo hindi ko alam kung mai-stress ka ba, maiinis kasi meron daw someone behaving stupidly. Etong bandang May, kung sino man yan sa buhay mo. Ay, may journeying na naman dito. So, pwedeng travel lang naman ito, Pero kasi ang sabi dito is physical or mental na journeying. So, kung alin man dun yung magre-resonate sa iyo. Pwedeng aktual na babiyahe ka or pwedeng, again, may pagdadaanan uli bandang May. Misunderstanding. Ayun pala, yun yung mo, pinakapagdadaanan mo. Pwede kang may makatampuhan, makasamaan ng loob by month ng April, Yun siguro yung pagdadaanan mo dito sa yun yung pinaka-challenge ng May. By June, someone is trying to come between you and a friend or someone you want. Dito naman, may mga e-epal sa'yo bandang June, may mga sagabal, may haharang, whether tao man yan, hindi. Doon sa bagay na gusto mo, merong haharang at haharang, tao man o hindi. Okay? Merong mga e-epal, sumisingit, By month ng June. Use your intuition to make beneficial changes. So, yan.
Maging wise ka bandang June, Aries, no? Sabi dito, gamitin mo yung sarili mo, yung best judgment mo, yung intuition mo, para magkaroon ka ng magagandang changes itong month ng June. Trouble and accusations. Nako, eto, may mga challenges sa iyo. Bandang May and June, medyo matitindi yung challenges mo kasi May misunderstanding. Bandang June naman, pwedeng ikaw ay, ayan, mapagbibintangan, may mga trouble, no? Masasangkot ko sa mga ganyan ng May and June. Pagdating ng July, muddled and unclear thinking. Pagdating ng July naman, magulo, malabo yung mga bagay, sitwasyon, or mismo yung pag-iisip mo, ano? Walang parang clouded yung pag-iisip mo, tsaka yung mga bagay-bagay by July. So, ang pangit ng May, June, and July mo dahil dyan sa mga challenges. Pero, there is spiritual guidance and protection from your angels, no? Of course, hindi man tayo iniiwan ng mga angels natin. The more na nandun tayo sa path ng kadiliman or magulo, lalo na nandoon sila, no? Pero kahit na meron mga uncertainty dito, muddled and unclear situations, at least nandyan yung angel mo para i-guide ka bandang July. Light-hearted, carefree time. Bandang July. So, ibig sabihin ng neto, ayan, kung gusto mong makapag-unwind, hindi ko alam, gagawa ka ng way para makapag-relax ka, enjoy, no? Siguro yan yun. Pwede nga ito yung mga bagay na dapat wag mong seryosohin. So, kung may mga magpo-propose sa'yo dito, ayan, pwedeng ikaw yung hindi ganun ka-serious o yung person na may encounter mo by July, no? August naman, deep friendship with someone of the same sex. So, ayan. Pwedeng BFF mo ite. Nagpapahiwatig ng August. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo ni friendship mo, ni BFF mo. Wow! Ay, hindi. Akala ko yung wish come true. Broken pala to. Dalawa kasi to, guys. Pasensya na. Yung nakuha natin sa'yo ng August, mukhang hindi matutupad yung wish mo, ano? Broken wishbone pala. Akala ko yung isang wishbone. Opposite pala. So, yan, may tendency na yung wini-wish mo bandang August hindi maibibigay sa iyo. Pero, meron ka namang swerte sa ibang bagay. Kung hindi man matupad yung wini-wish mo by August, at least, meron kang horseshoe. Swertihin ka naman sa ibang bagay kapalit nun. So, lipat na tayo ng September. Ano bang meron sa September? Persevere and you will overcome problems. Yan, mukhang may mga problem ka nang masosolve by September, Aries. Someone going out of your life at the end of a situation. May mga ending. Whether may aalis na tao sa buhay mo by September or may mga bagay na mag-e-end sa iyo. No? Casket. Teardrops. Oh my God. I hope hindi naman siya yung iniisip kong hindi maganda about someone going out of your life. Alam nyo na yun. Kasi may mga luha. So, pwedeng break up, pwedeng loss, no? May someone na mawawala, pwedeng ganun. Whether in a form of breakup or yung ayaw kong banggitin. Possible. Kasi hindi lang naman tao pinag-uusapan. Something or someone niya. Kasi may end may pag-e-end. Pwedeng bagay, tao, situation yung mag-e-end. Pagdating ng October, plenty of material things. Bawi naman. Okay, parang swerte uli ito. Pagdating sa material, sa pera, abundant ka by October. May makaka-deal kang babae or dealings or relationship with a woman daw with dark hair or dark complexion.
Someone is extremely stubborn and unwilling to change. O baka ito yan, yung tinutukoy na babae. Dark hair or dark skin na babae. Sabi, may makakadil ka na. Extremely yung katigasan ng ulo niyan. O, kukonsumihin ka niyan by month ng October. Kung sino man yan. Kapatid mo man yan, kaibigan mo. O kung sino man na female na dinidescribe, no? November mo, Aries, unsuccessful outcome sa isang situation or yung problem, pwedeng may mga problem ka na sa hindi masusolve, may mga bagay na sasablay by November. Pay attention to your health din, ako. So, ayan, pagdating na November, tutukan mabuti health. Mas maganda magpa-check up ka na before November. Okay, yan yung masasuggest ko sa'yo. Kasi kung lumilitaw tong health matter mo ng November, it's best na October, patingin ka na. Problems to be resolved. Yan na nga yun. Kasi nga may mga unsuccessful dito. Yan, may mga problem na hindi matatapos pa by November. Hindi mo yan ma-accomplish, hindi mo siya masusolve by November. Kaya, ayan, andun pa rin. Matitenga yung problems na yun. Makikarry over siya until December 2024. So, tignan na natin yung December 2024 mo. Either makarry on pa ito ng December or until 2025 January yung problem mo kung hindi mo ma-resolve yan by November. Kung ano mang problem yung tinutukoy dyan, no? So, December mo 2024, meron kang spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. So, may leveling up pagdating sa spiritual. Meron ka sigurong awakening or realization, no? Kung ano man itong magigain mo na yan spiritually. Arrogant, boastful person. So, yeah, may person na naman dito. So, itong mga konsumisyon mo, nagsimula siya mga bandang May. Merong someone behaving stupidly. Tapos, meron kang nakaalitan din ng May. Trouble and accusation ng June. Pagdating naman dito sa September, pwedeng may person na mawawala sa buhay mo or bagay or situation. Ang dami mong person. Tapos bandang December, meron na namang mayabang dito. Ayan. Arrogante. So, ayan. Gat maaari, iwasan mo na lang. Huwag ka na lang makipag-clash dito sa person na yan. Solid foundation, success with effort. Ayan, at least, 'di ba? Pagdating ng December 2024 mo, no, malamang may maano ka na dito, may maa-achieve ka, something na binuo mo rin ng matagal. No, may pundasyon kasing pinag-uusapan dito eh. So, kumbaga, ito ay ipinundar, binuo, pinatatag ng matagal na panahon at effort. And yun yung maaring makuha mong maging successful by December. Okay, so ito yung mga nakuha natin kasi pahapyaw na silip lang guys kasi magiging very long yung ating reading. Kung gusto nyo na lang mag-avail ng very detailed and personalized, syempre para sa inyo, avail na lang kayo doon sa aking 2024 12 months forecast na personal reading, limited slots and limited time only hanggang December 15 na lang po kayong pwedeng mag-book. Okay, Aries, thank you so much for being here. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Take care and God bless. Good luck sa inyo. Itong coming year 2024.